Okay, meron kasi mga, nakarating sa akin na I have to tell you na mga question na, alam mo naman 'to mga 'to, mga ano 'to, mga bitter, okay? Mga bitter yung iba at yung iba naman tamang kritiko. So sinasabi ng mga hitad, 'di ba sinisiraan na nga nila yung book ni Attorney Vic, na parang bakit daw ang pamagat ng kanyang book ay kingmaker? Bakit hindi? 'Di ba? Para bang sinasabi na kini-credit ni Attorney Vic lahat yung pagpanalo ni Marcos Jr. Okay? Paging presidenteng bangag. Ako sasagutin ko kayo diyan. Yung iba, dapat lawakan natin yung ating pangunawa. Okay, define natin ang kingmaker. Ang ibig sabihin ng kingmaker refers to a person or group that has significant influence in the selection or appointment of leaders, such as politicians or royalty, but does not themselves hold a formal position of power. This term is often used in political contexts where certain individuals or entities have the power to sway decisions or outcome without being the direct beneficiary of that power. Okay. Actually, lahat tayo kingmaker. Okay? Ako, ang pagtingin ko sa kanyang book, kingmaker siya dahil dun sa mga efforts na ginawa niya. Sabi diyan, an individual or a group. So lahat ng bumoto, pwede nating sabihin na lahat ng bumoto ay part kayo ng pwede kayo maging kingmaker. At pwede rin ko sabihin siguro na kingmaker din ako kasi si Agent Morales siya tawag niya akong kingmaker. Siguro dun sa konteksto na somehow nakaka-influence ka ng tao para botohin itong taong ito. Kaso hindi nga kingmaker bangag. Ang inelect natin, bangag. So, dun sa mga parang bitter lang or yung iba naman, very valid yung kanilang kritisismo, tignan nyo yung angle na yon. Okay? Kasi, kung walang Attorney Vic Rodriguez na nasa likod ni Marcos Jr., kanya-kanya tayong role. Like ako, yung role ko nung kinampaign ko yung mga hayop na bangag na yan, na ni piso wala akong hiningi. It's the same thing with Vic. I'm using my platform. But do you think mananalo si Bangag Jr. just by my platform? Siyempre, nadodoon yung mga i-honor natin, i-recognize din natin yung mga tumulong sa grassroots. Tumulong na mga Kapitan del Barrio, tumulong like Attorney Vic, di ba? So ito'y kanya-kanyang kwento. So kung gusto niyo maging kingmaker, edi gumawa rin kayo ng book, di ba? Ikwento ninyo kung ano yung participation nyo. Bakit ka tinawag na kingmaker? Ano yung contribution mo? So by just reading this book, mga kababayan, he is indeed the kingmaker. Imagine mo siya si Attorney Vic yung nagsasagot doon sa electoral protest ni Marcos Jr. Si Attorney Vic yung behind na wag siyang mag-participate sa debate dahil kukuyugin lang siya dahil yung mga host ay mga anti-Marcos during that time at mga bias talaga sila. Meron talaga silang personal bias. So siya yung may break, kumbaga siya yung may konsepto no na wag ka umattend bangag, okay? Kasi ito gigisahin ka lang na ganito, ganyan. Pag tinignan mo tong mga ebidensyang ito at mga statement niya dito, talagang kingmaker siya. I can call myself as a kingmaker. Daryl Yap is also a kingmaker. Di ba? Why? Kasi na-sway niya yung audience, di ba? Through that len, yung puppet. At yung hinayupak na Lisa na yan, galit pa kay Daryl Yap. Alam mo yan, Daryl. Direct Daryl Yap. Galit na galit si Lisa kay Daryl Yap kasi Bong doesn't like that. Sabi niya na gano'n, mabait si Bong, ayaw niya ng aaway. Julul! Pero ikaw hinayupa ka, Lisa ka, nangingidnap ka. Imagine mo yung mga sinasabi ni Lisa noon, galit siya kay Daryl Yap at saka kay Amy Marcos kasi may burial yung Lenlen burial, di ba? Yung series ni Daryl. Kasi sinisira na yung book,
Sino bang sumisira nito? Ang gustong bilhin, gustong sunugin. Eh di ang gobyerno kasi natataranta na sila. Talagang hindi natataranta. Talagang aburido sila dahil po dito sa mga ebidensya sa book na ito. So yan ang totoong kwento. Kaya gagawa sila ng ginagamit. Oh, tingmo, nabanggit doon sa, by the way, nabanggit doon sa, lagay ko lang email ko, nabanggit doon ni SAS kanina sa Maisog na yung pondo ng lower house, okay, ng Tambaluslos, Tambaluslos, okay, Tambaluslos House, ay nasa 500 million pesos. Oh, para sa advertisement o sa media. Saan nilalagay ni Tambaluslos yun? Para manira, para sirain itong libro ni Attorney Vic, magkatuwang sila ni Lisa, para mag-hire ng AI, mag-hire ng trolls, para kalabanin tayong mga kritiko. Yan ang katotohanan. Alright? So, ulitin ko, ayan po ang email natin kung gusto nyo mag-order ng book. So, mga kababayan, palapit na tayo. Alam niyo, palapit na tayo dahil ang ating mga palanggang mga general ay gigil na rin kay Marcos Jr. at kay Gibo Chodoro. Bakit ka mo? Here. I don't know kung nailabas na ito na media o baka huli na ako. But anyway, kagabi di ba nag-vlog tayo? Okay. Punta tayo dito sa mga military. So, ang grupo ng mga military, mga palangga ng AFP, okay, ay sumulat kay Bangag Jr. na gusto nilang ipatanggal si Gibo kasi namumulitika at nag-eepal para sa kanyang plano na tumakbo sa higher posisyon sa 2025. Subuti naman, kayo mga AFP, mga matataas na general, sana po hindi lang itong sulat ninyo kay Marcos Jr. Sana kumilos na kasi kayo. Dahil alam nyo naman na ang binibreakfast ni Marcos Jr. ay Mary J. Nagbabartek sa tanghali at nagdudurog ng pulburon sa gabi at dumudugo na nga ang ilong ayon sa kay Amy Marcos at ayon din sa ating puting ahas.